Talk to, na kung saan ay hindi alam ng residenteng ito na may nagawa siyang maliit na paglabag at nakita ito ng kapwa niya residente, kaya't kakausapin siya ng walang sino mang nakakarinig at nakakakita upang mabigyan ito ng payo nang sa gayon ay hindi na maulit. Brad, mali yung ginawa mo. Buti na lang walang nakakita ni staff sa'yo. Susunod, huwag mo na ulitin yun. Pull up. Isa sa halimbawa ng maliit na paglabag ay ang maling paraan ng paggamit ng palikuran. Sa pagpupulong ay narito lahat ng residente. Sa puntong ito, magkakaroon ng katanungan kung sino ba ang gumawa ng paglabag at kung sa sandali pa ay wala pa ring umamin, ang lahat ay magiging responsible na sa pagkakamali ng kapwa nila residente. Alam niyo kung ba't yung tawag dito? Nakadahilan ng ating palikuran ay napakadumi. Sino-sino sa inyo ang gumamit ng palikuran? Tumayo! Sino sa inyo tatlo ang nag-iwan ng maraming palikuran? Manatiling tumayo. Wala bang amin sa inyo tatlo? Kung walang amin sa inyo, lahat kayo mananagot. Dealt with. Ang 2 beses na paglabag sa loob ng pasilidad, unang paglabag na ipinagbabawal ng ika-6 na tuntunin ang paninigarilyo. Ikalawang paglabag na kung saan hindi pinapayagan ng ika-6 na tuntunin ang pagsusugal. Dahil dito ay magkakaroon na ng pribado, masinsinan at mas seryosong pag-uusapan sa pagitan ng residenteng lumabag at dalawa pa niyang kapwa residente. Brad, hindi mo ba alam na bawal na pangingigat dito? Dapat hindi mo ito ginagawa. Lalo na ang pagsusugal, bawal na bawal. Kasunod, wag mo na ulitin yun, ha? Alam mo ba, dahil sa maraming maling ginawa, marami nakakapansin dito. Haircut. Ito ay magaganap kung 3 o higit pa ang naging paglabag niya sa loob ng pasilidad dahil siya ay umabot sa 3 beses na paglabag sa ika-7 tuntunin na kung saan hindi niya sinunod ang pagdalo sa mga aktibidad sa tamang oras. Ano ba ang ginawa mo? Dito, mas nabibigyan ng mas istriktong paalaala o babala ang residente upang sa ganon ay maalis sa kanya ang negatibong pag-uugali. 2 beses ka nang nalig sa boarding meeting.
ba alam na pwede kitang parusahan dahil dyan? Bilang isa, bilang dalawa, bilang tatlo. Ngayon, bigyan kita ng huli pagkakataon ng mga bago. Sa susunod, na lumabag ka pa, mananagot ka na. Learning experience. Ito ay nangyayari kung ang residente ay sumailalim sa haircut o general meeting. Ang 3 beses na paglabag na ipinakita sa haircut ay isa sa halimbawa. Ang parusa ay kaugnay lamang base sa paglabag ng kanyang nagawa dahil palagi siyang huli sa mga aktibidad. Siya ang maiaatas o obligado sa wake-up calls, light-off calls upang masanay sa pagiging responsible sa oras. Bans. Bilang parusa sa paglabag sa cardinal rules, ang pakikipag-away o pakikilahok sa bayolenteng aktibidad o pagnanakaw ay siyang magiging dahilan upang limitahan o pagbawalan sa ilang pribilehiyo gaya ng pagsali sa mga entertainment at recreational activities. General meeting. Magkakaroon ng pagpupulong tungkol sa irregular o hindi magandang kilos ng residente sa kapwa niya member sa pasilidad na pamumunuan ng senior member of the staff. Dito rin ay bibigyan siya ng mga magaganda at mahalagang payo upang sa ganon ay mabago niya ang kanyang hindi magandang pag-uugali. Gusto ko lang malapit nyo na ang dalawa ito ang lagi gumagawa o malabag sa cardinal rules ng ating Expulsion. Dahil sa paulit-ulit na paglabag at dahil hindi na niya mabago ang ganitong pag-uugali at nagiging banta siya sa komunidad, ay nararapat na siyang ilipat sa ibang pasilidad na may sapat o kaukulan na pagtanggap mula sa korte.